Yung valedictorian niyo ba ang pinaka-successful ngayon? Or yun bang kaklase niyong sobrang pasaway ang nagtagumpay sa buhay? Does good grades equate to a successful professional life? Yan ang sasagutin natin today. Siya po si Aisel, Siya po si Mark. and this is episode 12 of A Mark the Podcast. Kasi interesting po itong topic natin for today only because mamaya kakwento natin yung tungkol kay Sandrine. Pero kasi March na Mhm. at graduation season na ngayon. That's right. So yung mga magulang dyan na may magbubunyi dahil ang ganda ng performance ng mga anak nila, meron din namang mga magulang na hindi masyadong masaya dahil medyo nagkulang sa grades or medyo naging pasaway yung mga anak nila. So titimplahin po natin yan dito sa episode na to. Ano ang mga naaalala mo Mhm. nung ikaw ay nag-aaral? Well, ako kasi, aminado naman po ako, hindi ako yung palaaral. Hindi po talaga at all. Medyo sakit sa ulo po ako ng mga teachers ko nung early elementary naman. Okay. Medyo naging pasaway po tayo doon. But from what I can remember, meron po akong mga kaklase noon na mas pasaway pa sa akin Mhm. na talaga pong disciplinary case lagi. Yung napapatawag ng guidance, napapatawag ng principal. Mhm. Dahil po, yung iba hindi ko nababanggitin kung ano yung ginawa, pero bordering on criminal na po talaga. Kabataan pa lang po ito, elementary pa lang ha. Ano ba yung batch nyo? We are the most dynamic and the most curious about life. You know? Okay, sige. So At ito po saka boys din kasi kayo eh. Yeah, so Parang wala naman akong naalalang ganyan sa Mhm. mga kaklase ko. Dahil Mhm. siguro dahil puro babae kami. Kami po nung batch namin, ang description ng mga teachers Mhm. namin noon was walang gray area yung batch namin. Parang yung buong batch namin, it's either were really, really good or were really, really bad. Walang, alam mo yun, kokonti lang po yung nasa gray area. Mhm. So, mamaya pag-uusapan po namin kung ano yung ibig sabihin nun more in depth. Kayo ba nung sa inyo? Dahil nga all girls naman kami, I think mas behaved naman kami, no? Wow. Oo, I think so. Well, yung batch ko ha. Hmm. So shout out sa STC batch 2002. Wow. At magse-celebrate na kami ng, oh my gosh, the age. 25th year namin on 2027. Uy, Yes. next year na. Oo, Lapit so na. medyo nagpaplano na po kami. Mm. Ayan. So speaking of yung mga valedictorian, may kaisa-isa lang kaming kilalang valedictorian at classmate ko siya. Babanggitin ko ba? O sige, babanggitin ko na si Marla. Hmm. Siya yung aming valedictorian ng grade school and high school. Now, if you will ask me, kung ticket ba ang pagiging matalino nung ikaw ay nag-aaral to a successful career, I think Marla is proof of it. Mhm. I mean, hindi ko man alam kung ano ang kanyang life in detail now, but I know nung na-hire siya after graduation, it was a good company. Mhm. And I guess in her case, successful siya Mhm. through and through. Okay. Right. Meron ba akong wala akong kilalang dating mga pasaway, tapos wala masyadong pasaway akong Mhm. kilala. Oo. Parang wala naman. Mababait kami. Behave kayo in general. Parang, Mhm. oo eh. Kami noon, I distinctly remember this. Kasi sabi ko nga kanina, extremes kami. No? It's either sobrang bait, sobrang talino, or super pasaway. Talagang ganun yung batch namin noon. And one name in particular, I remember, siya yung isa sa pinakamatalino sa batch namin. And this guy, lahat po kami ini-expect na, ito, pag-graduate nito, kukunin to ng isang multinational company, he will be given a very high position, big responsibilities, super yaman ito for sure pag-graduate ito kasi ubod ng talino talaga. Yeah. I'm talking about currently Senator Bam Aquino. Bam, bro. And he turned out to be one of our best senators. What he's doing now for the country, the laws he's been passing, yung mga advocacies na pinapahalagahan niya, I think is making a big impact sa bansa natin. That's the success that he now has. Contrary to what we thought he would be, na like a president or a CEO of a multinational company,
Pero ako honestly nung kinakainggitan ko yan. Kasi when you look at Bam, nung nag-aaral kami, he had a very balanced personality. Involved siya sa school activities, involved siya sa kung ano-anong organization sa eskwelahan. But at the same time, yung nag-excel siya sa grades niya. Right. As in, grabe yung mga grades ng taong yan. And I kept on asking myself noon kasi ako talaga, my goodness. Grabe ka naman sarili Kung mo. makikita niyo po Ang yung harsh report mo card ko, naman. alam mo yun, pwede naman ng panggatong, ganun kasama yung grades. It looked effortless for Bam to get high grades. It looked effortless for him to be the stand-up classmate, paborito lagi ng mga teacher, ganyan-ganyan. So, parang kinakainggitan ko noon kasi ako, hirap na ako sa pag-aaral. Hindi ko pa rin makuha yung passing grade, mga ganun-ganun. But, again, that was his version of professional success. For him, nag-translate yung good grades into that kind of a success now as one of our best politicians. So what I'm seeing now, may dalawang klase ng success. Hindi lang siya pera. Yes. Merong ding service, right? Successful ka sa area na yon. Yeah. Meron akong mga kilala na good grades din sila. And I think they're very successful as doctors right now. Doctors, okay. With advocacies as well. Ang sarap naman nun, ano? Ang sarap mabuhay with a purpose. Ideally. Sana lahat may ganun, di ba? Oo. Yung iba kasi medyo nalilihis eh. Right. And speaking of nalilihis, ito naman, kung in parallel to what Bam Aquino was when we were studying, we also had classmates na sobrang pasaway naman, okay? Ito yung mga tipong disciplinary case tulad ng sinabi ko kanina. Ito ba yung mga na-kick out? Meron mga na-kick out. Ganun kalala. Meron mga na-kick out. Meron talagang ilang beses bumabalik yung parents sa school kasi ginawa niya to, ginawa niya yan. And every time nadidinig namin yung mga parents namin noon na pinag-uusapan, syempre pag may nangyaring ganun, minsan pagchichismisan ng mga parents eh. Right. Yan si ganun, walang mararating sa buhay yan. Malamang yan, makukulong yan, mga ganun. So kasi they were really doing bad stuff as in nung nag-aaral kami. And I can name a few, which I won't. Pero itong mga tong sinasabi nilang walang patutunguhan, walang mararating sa buhay, one of them is a director of the Asian Development Bank. One of them became the founder of an AI company when AI started coming into the picture. Wow. Okay? One of them, and this guy I'm talking about was probably the worst behaving person nung nag-aaral kami ng elementary. I can still remember the stuff he used to do. Ang trabaho lang ho naman niya ngayon is, siya po yung isa sa mga nag-develop ng AI glasses. Yung nakikita niyo ngayon sa Meta, yung ginagamit ng Meta na glasses na Ray-Ban na may AI technology. Right. Siya yung nag-develop nun. There's another one who became one of the best surgeons in Australia. Okay. So, kaya namin napag-uusapan these guys were treated as vagrants. Wala nang patutunguhan the way they were behaving. Pero tinan mo ngayon where they are. Diba? So in school, hindi sila academically good. Here's the thing. Or okay yung grades nila, pero ang behavior nila is bad. Pagka meron silang ginawa at na-punish sila at sinabi ng mga teacher, you better shape up. Yung period na nagtatry silang mag-shape up, ang ganda ng grades nila. Okay. And then they would revert back to their usual behavior, matotrouble na naman. So, alam mo yung... I think they're just being kids at the time. No? Yeah, but grade 6, grade 5? I don't know. Makulit lang talaga sila. Kasi hindi mo naman sasabihin mahina. Di ba sabihin nila mahina ang ulo, hindi nakakaintindi. Hindi. They have it. It's just that mas masaya silang gumagawa ng kalokohan. Di ba? Ito yung paniniwala ko dyan If you can come up with those bad activities, if you can come up with those crazy behaviors at that age, you have to be smart. You have to be smart. Kasi... Okay, bilang magulang ba,
okay sa'yo yung gano'n. I Sana mean, wag. no, kasi Takot ako. you know that your child is capable Yeah. na pagka isang turo lang, ang dali niyang makuha, Mm. bibigyan ka niya ng almost perfect grades at one point, and then biglang lalagpak siya Mhm. because meron siyang mga disciplinary cases. So, okay lang ba yun sa'yo? Or kaya gaya ng sinabi mo, would you treat that as, kasi my daughter or my son is smart. Mhm. We just need a little counseling lang, anak, 'di ba? What do you think? That's I think, Mm. total na tanong muna. Sa akin kasi yung misbehavior is part of growing up. Mhm, It's mhm. part of exploring your limits. 'Di ba? Yung mga Lakas bata, maka-gentle parenting nito. hindi kasi 'di ba? For example, you're grade 4, grade 5, you know nothing about Mhm, life. mhm. And kasabay nung knowing nothing about life, you barely know yourself. Okay, also because you've been there. You've Mhm. been once a Mm. pasaway na bata. That's why you understand, Yeah. right? Kaya nga pagka minsan may makulit na nagagawa yung ating anak, minana mo sa'yo. Yan, Hindi lagi ho niya sinasabi yan, "Oh, tingnan mo yung ginawa. Minana mo lalo sa'yo. na Sa'yo nakuha yan." sasabihin ko, Miko, hindi ako ganyan dati. Hmm. Tingnan mo? Ako talaga may kasalanan, eh. Oo, kasi Hmm. mabait naman po ako as in well-behaved talaga ako Mm. nung bata ako. I remember when I was, parang siguro kindergarten o early grade school, tawag nila sa akin Little Miss. Wow. Oo, kasi nga well-behaved ako. And nung early years ko, I was good. Mhm. I got really good grades. I was an outstanding student. Medyo nung high school lang, ang hirap ano bang subject ako nahirapan? Wow, meron kang subject na Oh, nahirapan, ah. hindi, That's surprising. physics, nahirapan ako sa physics. Physics? Na sabi ko, bakit nung chem ang galing ko, ba't nung physics hindi? Eh, parang 'di ba after chem physics ka 'di ba? Sabi ko, is it because of the teacher? Yeah, or ayoko lang talagang tanggapin ng sistema ko yung Mhm. yung physics, right? So, you think may malaking factor din kaya ayan, babalik na naman tayo sa edukasyon ano, ang the way magturo ang mga teachers, 'di ba? And the environment, I think that's a big factor as well. Ang ganda nung nabanggit mo na yan. Mm. Because looking back at high school na ako Mhm, nito, mhm. there was a Jesuit priest sa Ateneo de Manila High School noon, si Brother James Dunn. I'm sure my batchmates would remember him fondly. Mhm. Ang tawag sa akin ni Brother Dunn, hooligan. Mhm. Pag nakikita ko noon, "Hey, hooligan, what are you up to again?" You know? So pero even if he calls me that, ako, gustong-gusto kong pumupunta sa kanya. Gustong-gusto ko siyang kausap because he never treated me differently. Mhm. Hindi niya ako hinuhusgahan because of my grades, hindi niya ako hinuhusgahan because of my behavior. Mhm. And every time I would go to his office, magkukwentuhan kami. As in, nararamdaman ko genuinely na gusto niyang malaman how I'm doing. Yeah. He would just sit there And and listen listen to to you. me. Yeah. Di ba? Mhm. Kaya ako nun, estudyante, kahit alam kong may mga kasalanan akong ginawa sa mga teacher ko, hindi ako takot na mag-share sa kanya because alam kong walang judgment. Right, right. And then ito na yung nangyari. I remember kung math yata yung math ba yun o science, that I was failing, and if I don't get a certain grade, hindi ako papasa. Mhm. So kinausap ko siya, "Brother Dan, what can I do? Mhm. I don't think I'm gonna pass kung hindi ko makuha yung grade na yan." Mhm. Alam mo ginawa niya? Nag-tutor siya sa akin for 5 days before the exam. Wow, and? Hindi alam ng parents ko 'to. Hindi ko sinasabi Mhm. because, at that time medyo nahihiya ako do'n sa Mhm. performance ko, eh. And the way he taught me was hindi katulad ng mga ibang tutor na, Mhm. dapat ganito, hindi, mali yan, yung gano'n. Mhm. Binabagsak dito yung mga gamit, ganyan-ganyan. He was very patient. He had Mm. yung boses niya yung alam mo yung soothing na boses? Calming. Yeah. Yeah. And for once in my life, after thousands of tutors na dumaan sa akin nung nag-aaral ako, I understood what he was teaching. And I passed Okay. because of him. I passed because of him. So yung tinatanong mo,
meron bang factor yung instruction? Meron bang factor yung teachers around the Mhm. student? Yes. Because ako personally, naramdaman ko yun eh. Mhm. No judgment. I'm just gonna help you. And nailabas na yung best side ko eh. Right, right. What I'm capable of in spite of my bad behavior. Kaya importante talaga na mahuhusay ang guro, 'di ba? Yeah. Habang nag-aaral tayo, um, did your parents put pressure on you to get good grades na kailangan mataas ang grades mo? And tayo ba, like for you, iniisip mo ba na kailangan mataas ang grades ko kasi pag mataas ang grades ko, paglaki ko makakuha ko ng trabahong maayos. Kung hindi, baka hindi. Mhm. Yeah, was that the way you think? Hindi, yung parents ko, to be honest, hindi sila ganun ka, na, kailangan line of 9 ka lagi. Kailangan honors ka lagi, ganun. They weren't really that strict pagdating sa aming magkakapatid. Pero, lagi nilang sinasabi na, you look to the future. Parang ganun. Ako, ang sinasabi sa akin, yan lang ang tanging mapapamana namin sa inyo. Laging yun yung linya nila. Oo, edukasyon lang, wala kaming yamang maibibigay. Ito lang, kaya pagbutihin. Yeah, and my mom and dad, hindi rin sila ganun ma-pressure na kailangan good grades. But luckily, I think all four of us naman, we were good. I mean, above average. We weren't the best. I think dun happy na sila dun. Kaya makikita mo na kahit naghihirapan sila sa pagbabayad ng tuition fee, yun na lang yung nga sinasabi, konsuelo ng mga magulang. Ang magkaroon ng mga anak na mag-uuwi naman ng, uy, maganda ang report card, walang palakol. Sisipagin na. Well, ako honestly, pag dumating na sa punto na ang mga anak ko ay may grading system na. Kasi right now, si Zandrine, wala pang numbers yung grades niya, right? So, I'm not expecting like the highest grades, but at least pumasa. Pumasa naman, 'di ba? Ikaw ba? Ikaw, kilala kita eh. Ako, honestly, wala akong pakialam sa grades. Can I tell them the story already of Zandrine? Kwento ko na. Sige. Sige. Ganito po yan. Nung isang araw, sinundo ko po si Zandrine sa school. So, lalabas siya nung building, kinuha ko yung bag niya, hiniyakap ko, kinikiss ko, gano'n. Nung paalis na kami nung entrance, nung exit, si teacher tumawag sa akin. Daddy, gano'n. Sabi ko, naku po, ano akong ginawa? Kinabahan. Ano ginawa ng anak ko? So, wag din naman na naman. Wala, never ka pa naman tinawag ni teacher. So sabi ko, yes po teacher, ano po yun? Ganun pa yung boses ko eh. Ay, hindi po daddy, may kukwento lang po ako sa inyo. Kasi yung isa pong kaklase niya kanina, iyak ng iyak. Kasi meron daw siyang hindi magawa dun sa activity sheets nila na nafo-frustrate siguro yung bata, nagwawala, ganun. Iyak daw ng iyak. Si Sandrine daw lumapit sa kanya, tapos tinabihan siya, tapos sinabihan siya, hey, it's gonna be okay, ganyan. Tapos parang may sinasabi si Sandrine to the effect na parang tinuturuan niya ng konti yung kaklase niya. And nakita ng teacher na nag-react yung classmate niya in a good way. Kumalma. So parang that caught the attention of her teacher. That's one. In the same day in that same day, meron namang ibibigay something si teacher dun sa buong klase nila Sandrine. Yung isang boy classmate niya, nagmamadali. Parang being very impatient. So si Sandrine, sinabihan siya in a nice way daw na, hey, you have to wait ha. Teacher will give it when she's ready to give it. Tapos yung lalaki na parang, okay, gano'n. So anong ending statement ni teacher? Ang ending statement ni teacher sabi sa akin, ating-ate po siya. Saka nakikinig po yung classmates niya sa kanya. So ako parang, sa akin that weighs more to me, that means more to me than 100 in the entire report card. Kasi yun, yung EQ po, hindi natuturo yan eh. It's either you have a very high emotional quotient, meron kang empathy sa kapwa mo, meron kang pakikipagkapwa-tao sa mga nasa paligid sa'yo. No amount of reading or studying can teach that. It's either you're that kind of a person o hindi.
Kaya alam mo nung umuuwi ako nun, nagda-drive ako, laki nung ngiti ko, eh, parang kailangan ko na umuwi, ikukuwento ko sa Kaya nga. asawa ko. Oh, ito na nga, ang reaksyon ko naman habang kinukuwento mo yon, 'di nakikinig ako. Hindi ko alam kung na-notice mo, parang Ah. nangingilid yung luha ko habang kinukuwento niya. Kasi sabi ko, "Ang bait naman ng ano ko, nakakatuwa." Well, sabi ko, baka naman kasi, praktisado na siya kasi ate na siya. Oo, she has a little sister. But at the same time, okay, we see that naman that Ah, she's becoming a responsible ate here mhm, at home. Pero kasi yung age gap nila na 3 years, hmm, ano yan, eh, push and pull, eh. goodness. Merong good days, merong days na, nag-aaway sila lahat, alam mo yun minsan, ah, nag-aagawan, hindi naman mawawala yun, eh. Sabi ko nga kay Mark, iba iba si Sandrine sa school, iba rin sa bahay." Yun na nga, eh, bakit gano'n? Pero may tanong ako, Oh, bakit 'pag may gano'ng sinasabi tungkol sa anak natin, hindi mo sinasabi yung, "Yan, minana mo sa'yo, eh." ay sa'kin nagmana Oh, yun, eh. tignan mo. Pagka Ah. kalokohan sasabihin, "Oh, yan, yan, sa'yo galing yan, sa'yo yan." Pagka Ako maganda, kanya. ako proud akong sabihin na responsable akong estudyante, Hmm, responsable akong ate, hanggang ngayon. nakikita ko naman. Oh, and yeah, I think alam 'yan ng ano, ng family ko, my mom and I wish I could say the same about me. my dad and my siblings, oo. Yeah. Shoutout nga pala sa kapatid ko si Paul, kasi nung nag-aaral po kami, eto, ano yung term na mutant student? Yun po yung Hmm, kapatid ko. Si Paul po, konting kwento lang, malilisan tayo sa mhm, topic ng konti. Si Paul po was into music, mhm, meron po siyang banda, yung buhok po niya hanggang dito, kalahati ng likod, long hair. Pero lahat po ng grades niyan, wala kang makikitang below 98, below 97, ganun, 97 to 100. mhm, mhm. Never ko siyang nakitang nakasubsob sa mga libro, never ko siyang nakitang nangailangan ng tutor. Lagi ko siya nakikitang tutugtog ng gitar do'n sa attic namin, hindi kumikibo, hindi ko tahimik ko kasi yung kapatid ko, eh. But when the grades come, Hmm. parang ako, "How did you do this?" Hindi, Parang may gano'n talaga. grabe. May gano'n talagang klaseng tao or Hmm, estudyante. Babalik ako do'n sa aming valedictorian. Naalala ko meron kaming, class and then si teacher asked a question. mhm. Walang may alam nung sagot. We were all listening. Siyempre 'pag 'di mo na alam yung sagot, yung mata mo gaganon mo na, 'di ba? Kasi pagka tinignan mo si teacher Oo, baka ikaw ang tawagin ka. tawagin ka. Pero yung aming valedictorian, okey ganyan din si Marley, matalino pero alam mo yun, Oo, balanseng-balanse. May kakulitan din, nasa unahan siya nakikipagchika, ganyan-ganyan siya. Pero nung nagtanong na si teacher, walang ibang sumagot, siya lang yung nag-raise ng hand. Sabi ko talaga, narinig niya yung tanong, nakikipagtsismisan siya sa hmm, ibang klase. So, meron talagang mga taong gano'n. hmm, They're very good academically. That's what we want as parents, right? Ako particularly, sana okay ang grades, hindi kailangan yung kataas-taasan, at least pumapasa po tayo, yeah. that's important. And emotional, um, quotient, EQ is also important. Dahil ito ang, um, mag-aakiba ano, Kaakibat. kaakibat Mm, 'yan talaga ng success, yes. right? Kasi if you're emotionally, stable, may drive ka na kahit, merong challenges na darating sa'yo, hindi, you just keep on going, Mhm. right? So, I think that's if you're saying that's more important to you, that is important to me as well. Yun nga lang sa akin sana balanse. Ikaw balanse. Gusto ko balanse, 'Wag naman balanse. magfe-fail yung Oo, po yan, oo. okey. 'Wag I'm naman not magre-repeat, mga gano'n. wag naman. Hindi naman siguro. I'm not expecting To be naman fair, hindi ako nag-repeat. oo, Oo. 'di ba? Nagbuntik-muntikanan lang multiple times. Hindi naman kailangan yung ikaw yung top 1, hindi Hmm. naman gano'n yung hinihingi natin. Parang yung sinasabi nila na kahit ikaw na yung pinakamagaling, pero wala namang may gustong makasama ka, 'di ba? Hmm, Sayang yung galing mo. mhm, Ang mhm, tali-talino mo, kahit mm, lahat ng problema, lahat ng ano, may solusyon ka, pero wala kang kapwa-tao. mhm. Everybody hates being around you. Right. Kinainisan ka. Sayang lang. Aanhin mo ang Hmm, talino kung mahirap kang
kasama. Yes. So, paano ka tatagal sa isang trabaho? Mhm. Paano ka gugustuhin ng workmates mo, right? Gusto ko namang malaman is, Mhm. yung bang kursong pinili mo, yung academic trajectory mo, so to Mhm. speak, meron bang meron bang reflection yon or napaghandaan mo ba yung pagiging singer mo at Mhm. yung performer mo ngayon? Nung high school ako, ang gusto kong kuning course, was, medical related. Magdodoktor ka? Gusto kong Wow! magdoktor pero alam kong mahihirapan ang magulang ko to Mhm. send me to a medical school. Alam kong mahal siya. Yes. Siyempre panganay ako, 4 kami. Mahirap paaral sa private schools, 'di Mhm. ba? Ang sabi ko, okay, baka naman kayanin ko, mag-working student ako. So, ang pinili ko was okay, nung nag-exam pala ako sa mga eskuwelahan, ang choices ko were psychology, nursing, or psychology and music. Mhm. Parang gano'n. Nung UP nag-ano ako, sabi ko, "Sige, try ko music." Pero nung sinabing may sight reading, sabi ko, hindi ako magaling mag-sight read. I Hmm. can read notes but, hindi po mabilis. So sabi ko, "Sige, tanggalin natin yung music." So I think it was, psychology and nursing. Nasabi ko, kung hindi ako magpapatuloy sa pagdodoktor, then I can be a nurse, kung magnu-nursing ako. Psychology, I can be what, ano tawag dito yung sa school, guidance Guidance counselor, counselor, ganyan, oo. or magtrabaho ka sa mga corporate, Mhm. companies. So, I ended up taking psychology, okay. Napakalayo po sa pagiging singer. Bakit nga ba't di na lang ako nag-pursue ng music? At that time sabi ko, "May pera ba sa musika?" Paano ka magkakapera sa musika kung hindi ka magiging sikat? I knew I could sing, pero hindi ko naman talaga pinangarap no'n na, Mhm. maging diva, makita sa TV. Nagkataon lang talaga na sumali ako sa Yeah. contest. Dala lang din po ng pera na gusto ko lang mag-uwi talaga ng premyo. That's it. Nasabi ko na 'to sa mga interviews before, hindi ko talaga pangarap kung ano yung, kinatatayuan ko ngayon dito sa music industry. I was just there, for the money nung una, until nga ito na. Dun na ako dinala ni Lord, eh. So, going back to psychology, bakit ako na-shift sa music, ah, yung tatay ko noon, nagkaroon siya ng kakilala sa trabaho niya who's looking for a singer because they're forming a band. Mhm. So, natuloy na nga kami yung naging dream sequence. And while, in school, ako po ay kumakanta na. We were an acoustic trio. So, usong-uso pa nun ng acoustic. So, sina MYMP, yan, sina Paulo Santos, and we're front act kami sa kanila, Mhm. oo. Ang gagawin ko, from school, may baon na akong makeup sa backpack ko, damit, and diretso gig. And then ito na yung naging buhay ko. School, and then, um, kakanta nga sa gabi. Pero gusto ko tapusin yung school ko, ha. Mhm. I mean, I was just there for the sideline. Pinagsasabay mo. Oo, pero nga dumating itong chance for the, um, Pinoy Pop. It was Star in a Million at first, and then naging Pinoy Pop Superstar, again, only for the money. Nagtuloy-tuloy. Kaya nandito na ako ngayon. Yun. Gano'n siya, gano'n ako inilihis ni Lord. Na 'pag tinatanong ako, "If you're not a singer now, where are you? Where would you be?" Sabi ko, "Malamang nasa ibang bansa ako. I'm probably a nurse." Pero sabi rin naman ng nanay ko, "Alam mo, dito ka dinala ni Lord sa musika." Sabi ko, "Bakit, ma?" "Kasi clumsy ka." Baka may Ba maiwan sa loob mo. baka alam mo yon, anong mangyari dun sa pasyente. Sabi ko, "Oh, malamang."
Miss tuloy si Mamshi. Di ba? Mm. Prangka masyado Oo, eh. kasi clumsy po talaga ako. Mm. Oo. Walang connection, di Wala. ba? Wala talagang connection. Yung sa akin din naman, walang connection eh. O ikaw, ikwento mo yung sa'yo. Sa usapan ng walang direksyon, eto na. Total Grabe tinanong ka niya paano yung naman. akin. Eto na. Wala po akong strict na requirements o wala po akong talagang gustong kurso nung college. Wala. Go. Okay, so, As in wala. So, ang wala. alam ko lang po noon is madaldal ako. That's my only skill. That's it. Yeah, it shows. Yeah. So, Okay. it shows. Di ba? Ang daldal mo sa podcast natin eh. Kaya nga tayo, Podcast to eh. Alam kaya mo nga naman. tayo nag-podcast dahil Kaya sa'yo nga podcast eh. Podcast nagsasalita. O, tama naman. Very, very good. Okay. So, eto na. So, dahil nga pasaway ako nung college, talon ako ng course. Talon ako ng course. Until finally, after 7 years, nakagraduate po ako. Oy, ako nga 9 years eh. Dahil yung dahilan mo is because nagtatrabaho ka at the same nagtatrabaho na time. ako nun, oo. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Ay. Although, ito po although, meron pong time nung first year ako na medyo nagnegosyo ako ng kaunti. Nagbenta po ako ng mga cellphone unti-unti on the side. And isa po yun sa mga dahilan kung ba't napabayaan ko yung studies ko. Kasi kumikita ka na. That's beyond the story. Beyond the topic. But, so yun po ang nangyari. Hindi po ako masyadong nag-focus sa pag-aaral no, kaya tumagal ako ng tumagal sa college to the point na sabi nung college dean ko was, anong gagawin namin Mark pag nag-graduate ka na? Parang hindi kami sanay na wala ka dito. So Okay. eto na. Minahal ka na talaga nila. So gumraduate ako. And in true Mark fashion, pag-graduate ko, hindi ko pa rin alam kung ano gustong gagawin. So dilly-dally. Until one day, yung father ko po nakita sa TV na naghahanap ng commentators ang PBA. So nung time na yun, it was still with NBN4. Kami noon, nakatira na kami sa Visayas Avenue and NBN4 was just there. So sabi ng tatay ko, why don't you try? Nakita ko, sinulat pa niya yung requirements na nakita sa TV. So ako naman parang, basketball, di ba? Commentator, baka kaya. So punta ako doon, submit ako ng resume. Noong time na yun, hard copy pa eh. Punta ako doon. Pagdating ko doon, sa lobby ng NBN4, ganyang kakapal po yung resumes. Kaya malabo na to. Walang mangyayari sa akin dito. Anyway, I still left mine. So eto na. 3 days after I left it, may tumawag na taga-PBA. Ang sabi sa akin, punta ka dito, Mark. We'll do an interview with you and see if you can be the commentator. So punta ko ako doon. Pagpunta ko doon, na pala, screen test na. And I remember, my first screen test partner was Norman Black. Coach Norman Black. So imagine yung kaba ko, wala akong experience sa TV, wala akong experience magiging commentator. So I did it. Hindi ko alam how I did. As far as I know, hindi ako confident na maganda yung ginawa ko because I've never done it before. But 2 days after that, they called me and said I'm in. Wow. Okay. And then when they told me I'm in, the very next day, kailangan ko nang pumunta ng Araneta Coliseum because I will be doing the Ginebra Pure Foods game live. Oh, wow. And No, I'm like, did you have like training wala. while you were in college? Or kunyari may mga club ganyan. Wala ka bang ganon para mag-train ka doon? Wala. The only training I had was when I joined the sports broadcasting seminar ni Noel Zarate. When you were in college? No. This was 2001. Yun lang yung training ko. But etong wala. Zero training. The only thing I had in me was, alam ko mahilig ako sa basketball, one. Yeah. And kahit papano, pag nanonood ako sa TV nung araw, iniisip ko na ako yung commentator, pinapatay ko yung volume. Ako yung nagsasalita. So, I'm not saying I was good. I'm not saying kaya ko yung trabaho, but ginagawa ko yun. Which means, interesante ako. Interesado sa akin yung, interesado ako dun sa trabaho. So, ayun. That's where it all started. Hindi ko nagamit yung college degree ko. Hindi ko nagamit yung anything sa college. Pero, tulad mo, nilihis ako ni Lord towards that direction. It started with the PBA. I did different sports. I did
I started doing hosting. Mhm. Hanggang umabot ako ng GMA na naging newscaster ako na wala naman din sa plano Right. because I never saw myself as one. So, again, doon sa mga nagsisimula, hindi porke wag niyong sukatin yung kinabukasan niyo, wag niyong sukatin yung success niyo sa grades Okay. ninyo, sa kurso niyo. Which brings me to what I wanted to tell you kanina. As parents, wag natin masyadong idiin na dapat good grades. Yes. Silipin nyo rin, alamin nyo rin kung saan nag-excel ang inyong anak apart from the academics. Mhm. Right? As for our daughter, si Zandrine, evident sa kanya. Music talaga. Hindi mo mapagkakaila. Mahilig siyang kumanta, mahilig siyang sumayaw. Uy guys, Mahilig... panoorin niyo yung Golden nila. Oh, Natagal na online pero please, kung hindi niyo pa napapanood, hanapin niyo. oh, napakahusay po ng kanyang pagkakaawit doon. So, going back, ayun na nga, alamin nyo as parents kung ano ba yung nakakahiligan nila. Or ito sabi ko plano namin itong mag-asawa. I-expose natin sa arts, sa music, and then let's see kung ano yung magugustuhan niya. Mhm. And eventually, with the academics, Sa sports din. yes, meron siyang, yan, magkakaroon siya ng sports, magkakaroon siya ng alam sa music, para holistic yung development ng bata, Mhm. right? And you'll never know, in the future, baka nga talagang hindi siya academically good, pero dito ka nga dinala sa broadcasting. Mhm. Ako naman sa pagkanta, right? Yeah. So ano lang, trial lang. Bigay niyo Mhm. lahat. Mhm. Ako, plano ko nga, 'di ba? Sabi ko, sige, pag tennis natin, pag swimming natin, pag basketball natin, pag golf natin. Ang mahal ha. Hindi, isa-isa naman. Hindi naman sabay-sabay 'yon, 'di ba? Hindi naman sabay-sabay. Nagko-compute na ako habang Pero sinasabi. hindi, yung sports side, ako naman ang bahala doon. Aray Ikaw ko. ikaw mamumlema doon. Hindi naman. Ikaw yung sa Bibiro arts and lang. that side Mhm. is yours, yung sports ang akin. So, kung ano man yung ma-pick up nila, saka nyo segundahan, 'di ba? Don't force them into anything kasi normally pag fino-force nyo, hindi na pipick upin kasi hindi naman talaga nila hilig. Yeah, exciting. Exciting talaga for parents. Yep. Yung topic po natin ngayon is, of course, we'd like to know from parents, of course, kung ano yung style nila sa pag-expose sa mga anak nila. Are you the type of parent na kailangan high grades? Non-negotiable, kailangan high grades. Or are you the type na mas gugustuhin yung hindi masyadong mataas yung grades pero overall well-rounded yung mga anak ninyo? Mabait, lahat ng mga kasama nagugustuhan, mga ganun. Tell us about that. What kind of parent are you and how do you respond to yung mga nangyayari sa anak ninyo academically? Kayo ba yung pagka bumaba lang ng 3 points tataranta na? Yung ganyan. Or nagkaroon ba kayo ng experience sa mga anak ninyo na disciplinary na pinatawag kayo sa school? How did you deal with it na hindi na nyo mapapalala yung sitwasyon? And how did you discipline your child? Right. At kung kayo naman ang parents ka na may medyo pasaway na mga anak. Okay. Love you, Mama. Isipin nyo na lang, katulad nga ng sinabi ni Mark, kung kaya nilang mag-try to get away with murder, isipin nyo na lang kung ano yung skills nila na pwede nilang gamitin when they're older. Ito yung mga taong, totoo yan maparaan, yung pagkasmarte nila, street smart sila, right? And wag niyong katakutan. Ako lang. Kung darating man sa punto, this is, myself telling. Are you manifesting? Wag kong katakutan in case mangyari yan sa akin. Kasi, okay, ang importante sa buhay, I just wanna say this. Again, mas important, well, I want balance sana. But, in case if it's not balanced, ang importante nga sa buhay, maayos kang tao, marunong kang makisama. Tulad nga nung sinabi ko ang pinagdasal ko lang sa Panginoon, lahat manahin na sana kay Isel, yung legs lang ang kunin sa akin. Hindi, pero alam mo kasi,
nadadaan naman lahat sa sipag at tiyaga eh. Yes. Oo, kapag Mhm. ang isang Both of tao which wala ako nung estudyante ako. oo, pero hindi nga, okay, kung ikaw nung bata ka, late bloomer eh, may mga gano'n eh, late bloomer nung True. tumanda na lang sila, dun sila nagpursige Mm. at nagsikap sa buhay. Hindi man gano'n kaganda yung school nila, I mean their grades in school, pero maparaan sila, masipag sila. 'Di ba, yung iba nga hindi naka-graduate, yung iba hindi man lang nakatungtong ng high school, pero very successful sila kasi nagpursige talaga sila sa buhay. Yes. Walang araw na hindi sila nagtatrabaho, kayod sila ng kayod. Kaya dun po saludo kami sa mga gano'n, Mhm. right? Eh, marami tayong kuwentong ganyan. Yes. Kasi nga hindi naman lahat nabibigyan ng chance to really study. Mhm. Yung iba nga hindi nakapag-aral. Pero ano sila, manual labor sila. Naging mga negosyante sila. At magaling sila makipag-deal with people. Yes. They know how to talk to them. Kahit kahit hindi sila nakapag-aral, marunong silang makisama. If you're a salesperson or if you own a restaurant, kung magaling kang kaibigan, alam mo yun, kung meron ka ng regular customers, Yeah. and then dumami yung restaurants mo, tapos ikaw ay hindi man lang nakatungtong ng high school, that's Yeah. success, right? True. So, I think, hindi naman talaga nade-define, but Mhm. nade-define Safe ng side grades siya mo. eh. Hindi na-define yung Hindi naman talaga, pero mag-aaral kayo, girls and boys. Hindi naman po kasi lahat biniyayaan ng katalinuhan tulad ni Bam Aquino, tulad ng kapatid ko na sobrang ang tataas ng grades. Pero yung Hindi, iba naman po street smart, 'di oo. ba? Madiskarte sa buhay. Madiskarte, yeah. Yung kakulangan nila sa academic intellect Mm. nadadaan nila dun sa yung magandang personality, ma-PR na tao, yung mga ganun. Meron kaming restaurant crew dati na alam mo naman na hindi talaga nakapagtapos ng kolehiyo. Mm. Pero lahat ng customer na pumapasok doon, kilala niya by name. Alam Yes, niya yung kwento ng buhay. yes. At makikipag-usap siya. Genuinely, ang pakiramdam ng customer, may pakialam to sa akin. Kasi she went out of her way to talk to me. So, nagkaroon ng connection ngayon dahil nga doon sa pleasing personality ng tao which resulted into good sales. Binabalik-balikan yung restaurant. At ang ugali niyang ganyan, hindi tinuturo ng libro. Nope. Hindi tinuturo ng eskwelahan. Mhm. Kaya nga daddy ako, balanse dapat. Yan. Kaya kayo mga parents, relax lang kayo. Okay? Lalo pag elementary, formative years po yan. Nag-e-explore yung mga anak ninyo. Don't expect them to have constant high grades. Huwag nyo masyadong itulak. Alam ko mahal ang tuition. Alam ko gusto nyo maibalik yung kahit pa paano makita nyo sa anak nyo na pinapahalagaan yung tuition na binayaran nyo. Pero give them time to discover themselves. Give them the space to know ano yung hanggang dito lang ako, to know what I can do, ano yung special skills ko. Hindi po agad-agad na nakikita ng bata yan. It takes a while, especially kung elementary. So, magpanic lang po siguro kayo pagka nandun na sa mga college, ayan, pasaway pa rin. Love you, ma! Alam mo, hindi ho ako sinukuha ng nanay ko, kaya kahit pa paano nakausad tayo ng konti. Pero ito na, let's go to the Q&A part. Ito yung interesting. This is a part of our podcast na magtatanong po kami ng mga questions sa isa't isa. Hindi ko alam yung tatanungin niya at di rin niya alam yung tatanungin ko. I want you to start. May silbi ba ang grades sa industriya mo? Wala. Sa industriya ko kasi, number one, kailangan alam mo ang mga nangyayari sa mundo. Number two, sa sportscasting side, kailangan bihasa ka sa mga rules na nagbabago. Kailangan alam mo yung rules ng sport na pinag-uusapan mo. The pace of how to commentate basketball is different from volleyball, is different from boxing. What about you being a journalist, a reporter, newscaster? Yes. You have to know how to write. Yes. At saan mo nakuha ang tamang pagsulat? Hindi ba sa school? If there are two subjects na walang nakakatalo sa akin nun, it's reading and partly lang science. Okay. Kasi nung time na yun, sobrang hilig ko kasi magbasa. I can breeze through books like that.
So, siguro naging dahil dun yung writing skills ko mas Nahasa. nahasa, okay? Mhm. Pagdating ko sa GMA na kailangan mong magsulat ng mabilis, na pag may breaking news kailangan automatic may script ka na, either sinulat mo or nandito. Dun pumasok yung naging training ko sa eskwelahan sa pagsulat. Okay. Plus the credibility na pinangalagaan ko. Mhm. I think doon nagsimula yun sa eskwelahan eh. Di ba? Yes. Yung honor mo sa sarili mo, yung Mm. pride sa sarili mo na nagre-reflect sa grades mo, na carry over ko yon sa pagiging reporter, Okay. pagiging So partly, partly. meron namang Yes. silbi ang Yes. grades. Ang sa akin walang silbi math. Well, Wala. Zero. As in, wag na natin puntahan. Kwento ko pa yung ginawa ko doon sa libro ko nung math nung gumraduate ako. Mga ko alam niyo lang. meron naman kasing, okay, 'di ba pagka magaling ka sa English and literature, medyo mahina ka sa math, right? Yes, left brain, right brain, Oo. superior, di ba? Ganun. Okay. Is it Next. your turn to ask? No, tuloy mo na. Ikaw Tuloy ko muna. na. Mas mahalaga ba ang magsalita o makinig? Makinig. Tungkol pa rin to sa profession mo. Makinig. Makinig Makinig. talaga. Pagka nasa profession ka na nagbabalita ka, you need to learn how to listen more than nagdadadada ka. Right. Because pag nakinig ka, magiging patas yung pagbabalita mo. Mhm. Dahil sensitibo yung utak mo, sensitibo yung tenga mo sa magkabilang issue. Mhm. You have to interview people from both sides of the issue at kailangan maintindihan mo kung saan sila nanggagaling. Mhm. Kasi kung hindi magiging balance yung pagbabalita mo. So sa akin, in my profession, it's more important to learn how to listen before you start talking. Okay. Question number 3. Number 3. Talino o attitude? Attitude. Yeah, you said that earlier. Yep. Sa akin kasi pagka maganda attitude mo sa buhay, mas magsasucceed ka. That's true. Good, honorable, credible attitude. Mhm. Mahalaga yun. Kaysa sa pagiging sobrang talino pero sama ng ugali, di ba? We know a lot of people like that. Yeah. Lalo na yung mga self-righteous or alam nilang Ay, matalino marami yun. sila. Mm-hmm. Kaya kung paano sila magtrato ng mga subordinates nila, Mhm. right? Yep. May mga ganyan po. Ikaw muna. Ako muna. Mm-mm. Okay. Talent or training? Ano ang mas nagdala sa'yo to where you are now? I would say both. Both. Mhm. At a young age, mahilig na akong kumanta. Kahit papano, Mhm. maganda na yung tunog ko, I guess, nung bata ako. And na-hone na lang siya through the years. My training ground was banda. And then luckily, napunta ako sa TV. Meron kaming weekly show. Mhm. Maaga akong nag-choir eh. So, doon din na babad yung tenga ko sa blending. And I guess nadala ko rin siya dito sa profession ko. And teatro Mhm. is really, really a good training ground for anyone who wants to pursue this industry. Mhm. Yeah, it's both. It's both. Both. Okay. And I think you should never stop learning. Yes. Oo. That's very important. Okay. Because like for me, may iba-ibang, lalo sa babae, iba-ibang stages ang buhay namin. And nag-iiba-iba rin ang ako. Ang instrument ko kasi is voice. Nag-iiba-iba siya. So, I have to retrain my vocal cords para manumbalik o mas mag-iba yung technique mo for the longevity of your work or your profession. Mhm. Yeah. Okay. Next question. Would you rather be the best or just consistent at what you're doing? When you're consistent, eventually you'll be the best. Could be. Could be. Mhm. Yeah. Kasi may standard ka na mini-maintain. Yes, and also kung ginagawa mo ng ginagawa ang isang bagay, gumagaling ka ng gumagaling, and then eventually,
hindi mo namamalayan, isa ka na sa best, right? Mhm. Yeah, that's why you need to do a certain thing again and again and again. You have to train yourself. Yeah, and consistently, ito yung level mo. Mhm. And if you do this consistently, gumagaling ka naman eh. For example, I am an alto. I think I'm a born alto. Bata pa lang ako, nung kinategorize yung boses ko sa choir, I was alto. And then, nung nandito ako sa industriya, ganun pa rin naman. Pero nung nagteatro ako, that involved singing in higher Mhm. range, kailangan mong i-train yung boses mo para ma-reach mo yung high notes na yun. Kailangan may consistency ka sa training. Then eventually, mararating mo yung mga bagay na hindi mo ginagawa before. Mhm. And I think, for me, milestone siya sa akin personally. Dahil, kaya ko na to. Dati hindi ko nagagawa to. Mhm. Dati, I'm very bad with sustaining notes. And then now, I think, mas okay na. Mas naging confident na rin. Yeah. Yung tinanong mo sa'kin kanina, tatanungin ko rin sa'yo. Mm. Kunyari, umuwi si Sandrine o si Semira, tapos may dalang letter na pinapatawag ka kasi may kasalanang ginawa. Disciplinary case. Oh. How will you deal with it? Eh, naman ginawa mo. Sabi ko na eh. Sabi ko na, sasabog siya eh. Hindi. Okay, I don't know. Let's cross the bridge when we get there. No, but kakausapin mo yung anak mo eh. Tatanungin mo, what happened? Diba? What were you thinking when you were doing this? Kasi may dahilan kung bakit nila ginawa yun. Wag mo munang i-judge. Magpakwento ka muna. Ano muna yung side nila? Kasi marahil yung sumbong ng teacher o sumbong ng classmate, that's their story. Diba? So, hear your daughter first. Mhm. Right? Pareho naman pala yung gagawin natin. Mm-mm. Pareho naman. Oo. Pero alam mo, honestly, like, yung mga small na kasalanan na pinapalaki, minsan may mga teacher na ganun eh. Speaking from experience, yung madaldal ako, tapos paparusahan ako kasi super talkative ko daw. Yeah. Oo, may mga ano pa doon, standing student sa board, di ba? Talkative, most talkative. Sorry po mga ma'am at sir ha. Sorry po. Kasi sa akin po, hindi po dapat pinipigilan yun eh. Because if a student is, sobrang passionate eh. No? Kasi alam mo nangyari, if a student is able to express him or herself na ganung paraan, walang tigil ang bibig expressing kung ano yung laman nito. Huwag niyong pipigilan. Because that's a sign of this. Sign ng talino ho yun. Exactly. Alam ko may timing ang lahat. Baka habang nagle-lecture kayo, nagdadaldal. Pero wag niyo pong papahiyain. Request ko lang po yan sa mga teacher na makakapanood nito. Embrace that. Harness it. Ilagay niyo sa tamang direksyon pero wag niyong pipigilan. Ang pagiging madaldal sa akin kaya pag may teacher na pinatawag ako dahil madaldal, nako. I don't think ganun si Sandrine. I don't think so either. Baka si Zemira. Hindi mo magugulat. Hindi mo magugulat. Anyway, that was question number 4. 4 na ba yun sa akin? 3. 3 yata. 3. Question number 4. Sa daily life mo ngayon, I know nasagot mo na to, pero sa daily life mo ngayon bilang more of a mother than anything else, ano mas mahalaga sa'yo? IQ or EQ? I said I wanted balance, right? Pero kung If you had to pick one. mas matimbang, EQ. Okay. EQ pa rin ako. Mhm. Iba ang nararating ng may compassion, may empathy. Oo. And then, kindness would go a long way. Okay. Lalo na sa mundo natin ngayon. Lalong-lalo na po ngayon. Di ba? Mas mahalaga ngayon ang puso kaysa dito. Di ba? Pero kailangan nag-iisip din tayo pag boboto na tayo. Ay, dun lang po.
Nalilihis na naman po tayo. Napupunta na naman tayo doon sa kaiinisan niyang topic. Okay, question number 4. Ikaw na magtanong. Bago tayo. Talino yon. Hindi kailangan ng talino doon. Oo. Kailangan alam mo lang kung ano yung tama at mali. Pupunta na Yan. tayo. Hindi, importante yun. No, babalik ako sa EQ. Kasi dapat alam ko ano yung tama at mali. Yes. Yan, that's EQ, right? Mhm. Yung marunong ka mag-discern kung ano yung tama at mali. So, EQ. Okay. Kaya kayo mga magnanakaw. Anyway, question number 4. May dalawa ka pa. May dalawa pa ako. Ako isa na lang. Okay. Passion or money? Ngayon, money. Tatay ako eh. 2 anak ko eh. Ang mahal ng gas ngayon eh. Money. 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 Although, Okay. sige, we're both very passionate people when it comes to our craft. Di ba? Yung paraan mo ng pagkanta, kailangan lumalabas yung emosyon mo eh. Kundi makikita rin ng viewers, kwento mo sa akin And yun. then you get paid for that. Yes. Yung sa akin naman, pagka hindi ako gigil dun sa game na kino-cover ko, pag hindi ko na bibigyan ng buhay yung bawat possession ng basketball, namamatay yung coverage. So I have to maintain my passion for that. But sana nga you get paid enough for being a commentator here, but that's not the case. Pero kung ako pagpipiliin passion or money right now, I would pick money. As a father, I would pick money. Kaya nga ang swerte nga kung kaya mong gawin both. Ideally, yes. Oo, marami sa atin ang may mga talento, pero hindi nila nagagawa yun kasi kailangan nilang mag-corporate job. Yes. Dahil yun ang kailangan, yun ang magpapakain yan sa kanilang mga pamilya. Yes. Another question. Last na yan, and then I have one more for you. Ganda ng tanong mo na yun, ah. Passion or money? That's nice. Sa eskwelahan mo, sino ang pinaka naging malaki ang impluwensya sa'yo ngayon? Nung nag-aaral ako? Yes, Na from your naging school. influence? Yeah. It could be a classmate or your professor. Si Yeah. Brother Dan pa rin, yung binanggit ko Brother Dan kanina. pa rin. Only because I think of all my instructors, of all the teachers in my school, siya lang yung pinahalagahan kung sino ako at kung ano yung best trait ko. It's good, no? Kasi lumalabas talaga Yeah. yung good in you when your mentor treats you Yes. with kindness, with gentleness, right? Kasi kapag harsh ang treatment sa'yo, parang lalo mong isasara yung sarili mo. Yeah. So yung potential mo hindi naaabot, right? Hindi nabubuksan. Sa ang galing nun, Yeah. sometimes, even without words, yung I just like the way he looked at me whenever he shakes my hand firmly. Yung ramdam ko na I got you. At the same time, I respect you. Parang ganun. And firm handshake. yeah. And siguro hindi mo nabanggit yung the way he treated you was telling you that, hey, I believe in you. Yun. Right? Diba? Yeah. Someone, pagka meron taong naniniwala sa'yo at ramdam mo yun, it's a world of a difference. Ang sarap sa pakiramdam nun. Oh, importante, no? Yes. Na may naniniwala sa'yo. It keeps you going, right? True. Even though ang hirap ng mga nangyayari sa paligid mo, pero kahit isang tao lang na panghahawakan mo, di ba? Sarap nun. That's what you are to me. When pinanghihinaan ako ng loob, and then all you have to tell me is you hug me and then you say, we're gonna be okay. And ramdam ko yun eh. And I get strong. Di ba? Now, I have a question for you. Kung ako ba hindi madaldal? Ano ba yan? Kung ako hindi madaldal, magugustuhan mo ba ako nung nagde-date tayo? Let's say, sobrang nahiyain ako, timid ako, hindi ako masyadong nagkukwento ng mga bagay-bagay unless magtanong ka. Ano ba to? First date lang? O ikaw as a person? Generally, kasi nakailang date naman tayo. Oo. Yung legal stage na yun, paano kung Inifortan ako? mo ba yon yung pagsasalita mo no, yun? that's me. Okay, that's you. No. Hindi ko siya inifortan, pero naramdaman ko na pwede kong i-share sa'yo.
Kasi ano Kasi ganun ka. engaging tayo nung time na No, yun. because you listen. Oh. So And I'm a good listener. I you're know a good that. listener. I I know felt that. na, Alam mo, yabang. naramdaman ko kasi na hindi masasayang yung laway ko sa'yo kasi Okay. alam kong meron ka nito. Kasi yung iba na nakadate ko, sorry, Uy, grabe ka. yung ibang mga nakadate ko, hindi talaga mag-connect eh. Alam Hindi, mo yun? oo. Hindi talaga sila ang ginawa ng Diyos Sagutin para mo sa muna yung isa't tanong. isa. Ang dami mong sinabi eh. Okay, baka hindi. Bakit? Hindi nagsasalita eh. Paano kita makikilala kung hindi mo na-express yung sarili mo ng maayos? And yun din yung paraan ko para makilala kita. Right? And that's important. Paano kung bali-balik, mali-mali ang grammar? No judgment. Kung ako lang, kunyari, kung ako mali-mali ang grammar, paano? Turn off ba yun sa'yo? Hindi ko alam. It's a plus. It's a plus. Pero hindi siya sukatan ng pagkatao for me. Honestly, hindi siya sukatan ng pagkatao. Okay. It's really a plus. So, kumbaga, pogi points yun sa akin. Right? Nalala ko yung clown eh. Did you scared? Anyway. Oo. Wala po sa topic yan. So yun, I think naka 5 questions na tayo. Ikaw, babalik rin ko yung tanong kung ano yun, yung tungkol sa grammar, kung ganun ako. Ayoko. Ayaw mo? Particular ka doon? Sorry. Okay. Particular ako dun sa magaling magsalita. Hindi ako magaling magsalita. Magaling ka magsalita. Hindi ko naman sinasabi yung sobrang highfalutin words. Yung hindi. Magaling magsalita because alam ko na pag merong pumasok dito, nalalabas mo ng tama at naiintindihan ko what you're trying to say. Yun yung sinasabi kong marunong magsalita. Okay. May laman to. Okay. Kasi alam mo yun, yung mga topics hindi, na... grammar nga yung pinag-uusapan natin. Even. Tama naman yung grammar mo. Siyempre, believe me, kung merong mali, kokorek kita eh. Ganun po ako klaseng tao. Lalong-lalo doon sa... Nako. OC po ako sa... Maraming bagay hindi ako OC. Grammar is not one of them. Okay. Sorry. Magkaiba tayo. Sorry. Magkaiba tayo. So yeah, so masarap kang kakwentuhan which eventually 2 kids. That's where we are right now. Yes. Hey, ganda na usapan. Maganda yung topic actually. So yeah, yung tulad ng sinabi ko kanina, for the parents, comment po kayo dun sa mga sinabi ko kanina. We'd like to hear from you. And of course, itong aming podcast is available on YouTube and on Spotify. So yan. It's fun. Yeah, and happy graduation to all the students who are graduating. Sana po nag-graduate yung anak nyo. Sana walang mag-repeat. Pagdasal po natin, mahal ang tuition, mahal ang gas sa pagdating sa school. Pero ang sarap mag-aral. Yes. I mean, nitong nagtatrabaho na tayo, lagi natin sinasabi, ang sarap ng buhay natin dati, no? Yeah. Bibigyan ka lang ng baon, mag-aaral ka lang. Ako nga, bibigyan ng baon, hindi nag-aaral. Sarap yun. No. Sa mga estudyante naman, lubusin nyo yung pagkakataon na yan na kayo ay may chance to study. Dahil ito pinag-uusapan natin kung importante ba ang edukasyon. Importante pa rin ang edukasyon. Yes. Kahit papaano. Okay. Lalo dito sa Pilipinas, kung gusto mong ma-employ, tinitignan pa rin yan. Yes. Kung ikaw ba tumungtong ng secondary, tertiary, kahit papaano, kailangan pa rin yan. Pero kung wala kayong kakayanang mag-aral, doble dapat ang pagpupursigi mo sa buhay. That's true. Dahil pag nagpursigi ka sa buhay, sigurado akong ikaw ay magiging successful. That's right. A good education is still important. Yes. Ang difference po ngayon is, ang dami nyo ng options pagdating sa career, pagdating sa trabaho. Di ba? Hindi katulad ng panahon ko na ilan lang, engineer, doktor, lawyer. Who would think that being a YouTuber is a career? Who would think that being a gamer is a career? Yung nanay ko, naglalaro ako ng Game & Watch yung araw. Uy, Game & Watch. So are you saying, okay lang na maging gamer na lang habang nasa high school? Yeah. Pabayaan na lang yung pag-aaral. Kasi I'm sure pag-aaway yan ng magulang. As long as your passion is there, your calling is there, and you're 100% sure na yun ang talagang calling mo. So as a mother, ganito ang linyahan niya na. Siguraduhin mong kikita ka dyan. Galingan mo. Kung ayaw mo mag-aral, galingan mo dyan.
Kasi yun ang ticket mo to success eh. Yeah. As a parent, yun ang sasabihin, kailangan mo mag-aral para makasecure ka ng trabaho. But if you wanna be a gamer, you better be the best. I only have one rule. Oh. Pasukin mo na lahat ng gusto mong pasukan, try mo na lahat ng gusto mong i-try, but you have to graduate. Akala ko wag lang drugs. Siyempre, given na yun. Pero ang sa akin lang po, just get a degree. It doesn't have to be, the best degree, the most, hindi mo na kailangan ng doctorate or whatever. Just finish college. Mhm. Panghawakan mo yung degree, do whatever you want. I don't care. Ako din, agree din ako dyan. I was asked many times, si Zandrine ba, gusto mong maging singer din? Like, would you want her to be in showbiz at an early age? Ang sagot ko, I want her to be in school. I want her to finish school first. At kung gusto niya, mapunta sa show business and to have a music career, why not? But, dapat tapos. Agree naman ako doon. And I'm actually excited for that. Kasi yun yung dahilan na mag-retire na ako. Kasi hatid ko na lang sila sa show. Ulit-ulit ko sinasabi, I'm manifesting that completely to the universe. Na mag-retire ako, hahatid ko na lang silang 3 sa show nila. Ang tanda na natin nun, Dandy. Matanda na ako ngayon pa naman. Tanda na Huwag mo natin. nang patagalin. Okay na tayo. Okay, so ito po ang ating episode ngayon. Thank you for watching. Thank you so much. And we're looking forward to your comments. Let us know what you think. And if you have stories and if you have future topics that you want us to discuss at pagkwentuhan natin, just type them below. Take it easy on your kids, guys. Relax lang po tayo. Kaya nga tinawag na kids eh. Kids, relax. They'll get there. Believe me, ang bawat bata, merong kanya-kanyang specialization yan paglaki. You just have to find out what it is to guide them towards that. Yep. Thanks for watching, guys. This is A Mark the Podcast. Siya po, ako muna. Sige, ikaw. Siya po si Isa. At siya po si Mark. Thanks for watching, guys. Hindi pa rin